Magkakasa ng transport strike ang grupong Piston sa Huwebes, March 19. Kanina, nagbigay na sila ng patikim na protesta sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Sabi ng leader ng Piston na si Ka Modi Floranda, sakali kasing pumalo na sa mahigit ₱100 ang kada litro ng diesel, aabot na sa 3,600 pesos ang inaasahang gastos nila dyan, lalo't 30 liters ang kinakailangan nilang ikarga. Kaya hindi raw talaga sasapat ang 5,000 pesos na ayuda mula sa pamahalaan na sisimulang ipamahagi bukas sa mga tricycle drivers. Samantala, kasado na bukas ang pamamahagi nga ng ayuda sa transport sector. Para sa detalye, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, magkano at sino yung mabibigyan ng ayuda starting tomorrow? Tama, Cheryl, tigli ₱5,000 ang makukuha ng bawat isang tricycle driver na bibigyan ng DSWD ng ayuda simula bukas. Bale, itong mga tricycle drivers na to, ang tansya ng DSWD, nasa 139,000 yan. Pero iyan ay yung mga nakabase pa lang dito sa Metro Manila. At siguro itatanong ng mga kapatid natin paano yung mga nasa probinsya. Well, yung ibang mga provinces, hinahanda na ngayon yung mga listahan nila at sa susunod na mga linggo at buwan ay sila naman yung susunod na mabibigyan ng ayuda. Meron ding mabibigyan ng mga jeepney drivers. Yan yung pinaplansya na rin ngayon yung listahan with DSWD at saka itong LTFRB. At sila ay posibleng masimulan na rin yung pagpapamigay ng ayuda na tigli ₱5,000 rin sa susunod na linggo, Cheryl. Okay, so tomorrow clearly tricycle drivers lang talaga muna. Oo, tama, Cheryl. Tricycle drivers lang muna bukas. Kasi ito, sabi ng DSWD kasi, ito yung madaling i-organize yung listahan kasi nanggagaling sa bawat LGU itong mga drivers na ito. Ito kung sino-sino yung mga drivers na umiikot na sa kanilang mga jurisdiction. Ngayon yung ibang mga, magbibigay din sila sa ibang mga modes of transportation katulad ng mga jeepney drivers, bus drivers, mga motorcycle taxi riders, delivery riders. Pero yan, yung mga listahan ng mga yan, pinaplansya pa with the LTFRB at yung listahan naman ng mga delivery riders natin ay hinihingi pa, pinaprepare pa mula sa Department of Information and Communications Technology naman. Cheryl. Gerard, paano yung magiging sistema ng pamamahagi bukas? Bale, Cheryl, itong distribution, hinaiti ito doon sa iba't ibang council districts ng bawat LGU. Katulad dito sa Quezon City, merong I think 6 na sites and one of them ay itong SB Park dito sa Batasan. Meron din sa SB Park dyan sa Tandang Sora. So, yung bawat tricycle driver, i-inform sila ng kanilang mga TODA, yung mga Tricycle Operators and Drivers Association, kung saan sila. At by batches din itong pamimigay na ito. So merong morning, merong afternoon session. Tapos Cheryl, hanggang Thursday itong pagpapamigay na ito. Kumbaga sa staggered ito. Kasi ang ayaw din ng DSWD ay yung makaabala sila doon sa pagbiyahe ng mga drivers kasi syempre bukod sa wala silang kikitain kapag na-disrupt yung kanilang pagbiyahe, mahihirapan naman sumakay yung ating mga kapatid na commuter kasi di ba may pasok naman bukas hanggang sa Thursday, di ba? So yun yung iniiwasan nila at ang goal din ng DSWD dito ay gawing mabilis yung distribution nitong cash aid na ibibigay sa mga driver. Cheryl. Gerard, tungkol naman dito sa taas pasahe, una nang napagbigyan nga yung provisional fare hike sa bus. Pagbibigyan din ba yung ibang public utility vehicles? Oo, tama, Cheryl. Mukhang pagbibigyan nga talaga yan. Kasi kanina tinanong natin ang LTFRB at saka ang Department of Transportation kung talagang necessary pa yung pag-approve ng fare hike, lalo-lalo na sa mga jeepney na alam natin na parang ang tagal na nilang may nakabinbin na petition na piso na provisional fare hike na lang yung hinihingi nila. No? Ang sabi ni Secretary Banoy Lopez, kailangan ito kasi yung itong bibigay nilang ayuda, bale meron from DSWD, meron ding fuel subsidy from DOTR. Ito ine-expect nila mga 2 to 4 weeks lamang itatagal nito. At kailangan daw, napaka-necessary daw talaga na magkaroon ng fare hike dahil ito naman yung pangmatagalan para masustain yung operation ng ating mga kapatid na tsuper naman. So yes, mukhang tuloy na yan. Bukas mag-a-announce daw sila ng approved fare hike
para sa mga modern PUVs naman, sa ngayon pinaplansya pa lang nila kung magkano talaga yung igagrant na increase para sa mga ito at bukas ay magkakaroon na nga ng announcement tungkol dito. Cheryl. Ano rin yung reaksyon ng mga otoridad sa napipintong transport strike sa March 19? Mm. Cheryl, kanina sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na karapatan naman ito ng mga kapatid nating mga nasa hanay ng transportasyon na magpahayag ng kanilang mga damdamin, lalo-lalo na bukas magkakaroon na naman ng malakihang dagdag presyo sa petrolyo. So karapatan nilang magpahayag ng kanilang damdamin, pero parang nagbigay din ng assurance itong si Attorney Mendoza na ang pamahalaan ginagawa nila yung mga measures para hindi masyadong maramdaman ng mga nasa transport sector itong pagmahal ng presyo ng gasolina, At ang hiling lang nila sa mga nasa transport sector ay wag sanang manggugulo ng ibang modes of transportation at sana ay hindi rin maabala masyado yung mga commuter. Sherry. Maraming salamat, Gerard de la Peña.